Magandang araw sa lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang simula ng American Era sa Pilipinas. Isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan kung saan nagkaroon tayo ng bagong mananakop matapos ang mahigit 300 years sa ilalim ng mga Espanyol. Noong 1898, matapos ang Battle of Manila Bay, napasakamay ng Amerika ang kontrol sa Pilipinas mula sa mga Espanyol. Maraming Pilipino, lalo na si General Emilio Aguinaldo, ang naniwala na ang Amerika ay kaalyado natin sa ating laban para sa kalayaan. Pero sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari. Isa sa mga pinaka-controversial na usapin noon ay ang denial of Spencer Pratt na siyang tatalakayin natin ngayon. Isa sa pinakamalaking issue noong pagsisimula ng American Era ay ang hindi pagkakaintindihan ni Emilio Aguinaldo at mga opisyal ng Amerika, partikular na si Spencer Pratt at Admiral George Dewey. Ayon kay General Aguinaldo, noong nasa Singapore siya, kinausap siya ni American Consul Spencer Pratt at sinigurado na susuportahan ng Amerika ang Philippine independence. Pinadala ni Spencer Pratt ang mensaheng ito kay Commodore George Dewey sa pamamagitan ng telegrapo or telegraph. Dahil dito, naniwala si Aguinaldo na kinikilala ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit, pagkatapos ng Battle of Manila Bay at nang tuluyang mapunta ang Pilipinas sa kamay ng Amerika, tinanong si Dewey at Pratt tungkol sa usaping ito. Dito nila ipinahayag na wala silang opisyal na kasunduan o pangako kay Aguinaldo. Ang denial of Spencer Pratt ay patunay na panlilinlang ng Amerika sa mga Pilipino. Marami sa ating mga ninuno ang umasa na magiging kaalyado natin ang US or Amerika. Pero sa huli, sila rin ang pumalit sa mga Espanyol bilang bagong mananakop. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabigo kay Aguinaldo at sa mga Pilipinong lumaban para sa ating kalayaan. So, good day everyone. For the next topic, we will now talk about one of the primary sources that would support or stand as one of the evidence to the historical events and figures we just discussed about from the previous groups. So, it is a document that would be considered also to support the Proclamation of Independence we are celebrating in the month of June every year. So, this primary document is called the Act of Proclamation of Philippine Independence, primarily known in Spanish as Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. So, as for everyone's knowledge, we have been considering General Emilio Aguinaldo as the one who personally wrote this. But on the perspective of the truth and history, the Act of Proclamation of the Independence of the Filipino people is actually and originally written by Ambrosio Renzares Bautista. He was also the one who read aloud this proclamation in Spanish language on June 12, 1898 at General Emilio Aguinaldo's ancestral home in Cavite El Viejo, now known as Kawit, Cavite. So, basically, General Emilio Aguinaldo is the one who only instructed Ambrosio Bautista to write the proclamation. And Ambrosio himself is the one who read and wrote this, but since Aguinaldo is the one who advised Bautista to write it, he is the one who got credited to author it. So, dun pa lang alam mo na how biased before sa matataas na posisyon. So, moving on June 5, Aguinaldo has actually already informed everyone about the proclamations that would happen in June 12. Hence, sinabihan niya na advance si Julian Felipe to compose Marcha Nacional Filipina that would later become the Lupang Hinirang with lyrics written by Jose Palma. So, it was first played on that event. One of the highlights of the event was also the unfurling of the first Philippine flag, which was sewn in Hong Kong by Marcela Agoncillo with the help of Lorenza Agoncillo and Delfina Herbosa. So, this historic document not only declared our independence, but it has also exposed and explained the reasons behind the revolution. It highlighted the abuses and injustices committed by the Spanish colonial authorities, such as the arrest and abuses of civil guards,
exploitation by friars and authorities who abused their powers, the killing of prisoners under the pretext that they were escaping, the unjust execution of Rizal and Gomburza were also mentioned, and the absence of fair trials or processes to prove accusations from them. However, I personally think that the document only then highlighted the recent events and political biases of who is in the power and their victories. It is sad to realize that if you will read the Act of Proclamation, that only the Katipunan was mentioned in the last part of the document and was not given attention enough. As we will remember, Andres Bonifacio is the one who led the movement of the masses, who then became the very reason and foundation for the revolution to exist in the Philippines. He even mentions the general contributions of it and all. There are selections of informations that are found in the records. There are biases on the perspective, on the content and context. So that is why it is the task of historians, this is our task as history students, to look at the content, context, and perspective of a particular document. Anyways, moving forward, the proclamation also introduced the symbolic elements of our national symbols, particularly our flag. The white triangle in the flag represents the Katipunan, which is the secret society that sparked the revolution. The three stars that symbolize the three main islands in the Philippines was not actually Luzon, Visayas, and Mindanao. It was Luzon, Visayas, and Panay Islands. Basically, according to the document, these three major islands is where the revolution started. So, the sun on the other hand stands for progress and the sacrifices of our heroes. The 8 rays represent the 8 provinces that first revolted against Spain. It was the Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Laguna. Finally, the colors blue, red, and white. Do you have any idea where does this color were inspired of? Generally, we know that these colors symbolize peace, bravery, and cleanliness. However, it was actually inspired by the flag of the United States. The color of our flag is used to commemorate the country of United States. So, mapapatanong ka why? Why from our colonizers na inspired yung flag natin? It was because Americans were seen before as the one who helped us. So, in the proclamation, Aguinaldo wanted to show gratitude for their support during the fight for independence. But for me, they did not help us because according to the Treaty of Paris that we'll sooner or later discuss, the Philippines was sold. We are sold by the Spaniards to the Americans. But they were so grateful to the Americans by helping them gain the freedom back. But they actually did not know, here now the Americans, new occupation, another struggle, and another dominance. So, another debate has been circulating about the numbers of individuals who signed the Act of Proclamation. During the proclamation, 98 individuals, according to the book, including military officials, municipal leaders, and other prominent citizens, stood together to solemnly pledge their loyalty to the Filipino flag, vowing to defend it with their lives. However, some of the historians said it was actually 177. Lastly, a few days after the proclamation on June 18, 1898, Aguinaldo issued a decree officially establishing his dictatorial government. So, Marcos is not actually the first dictator of the Philippines. It was Aguinaldo. But by June 23, he replaced this with a revolutionary government and proclaimed himself as the first president of the Philippines. So, as you can see, this act of proclamation was not just a declaration of independence. It was a bold statement of Filipino unity, identity, and our unwavering desire for freedom. It served as a reminder of the sacrifices made by our ancestors, all for the freedom we enjoy today. So, I hope if you have time, you can read the whole excerpt of the proclamations and see yourself the context of it. So ngayon naman, magpo-focus naman tayo sa kung sino si Apolinario Mabini. So hi, good day, I'm Ivana Santos, and today I'll be discussing who is Apolinario Mabini. So as we all know, for sure naman kilala natin si Apolinario Mabini since we've encountered him multiple times sa araling panlipunan natin when we were in high school or elementary.
So, ngayon, i-discuss natin kung ano nga ba ang contributions niya during the American era. So, just a brief background about Apolinario Mabini. So, his full name is Apolinario Mabini I. Maranan na ipinanganak noong, sabi sa book, July 22 or 23. Pero as I've done my research, sinasabi na July 23, 1864 siya pinanganak sa Talaga, Tanawan, Batangas. So, siya yung pangalawa sa 8 magkakapatid ni na Junicia Maranan and Inocencio Mabini. So, both his parents are peasants or yung mababang uri ng magsasaka. Pero, sabi rin sa isang nabasa ko online na yung mother din ni Apolinario Mabini is isang tindera sa palengke. So, despite na mahirap yung buhay nila, Mabini had the opportunity na makapag-aral sa Manila. So, another information about him is noong 17 years old siya or during the year 1881, siya ay nanalo ng isang partial scholarship mula sa Colegio de San Juan de Letran ng Maynila and muli siyang nagtatrabaho sa paaralan yon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Latin sa mga estudyante sa iba't ibang institusyon. So, sinabi rin na it took him 6 years before he completed his law degree dahil nagtrabaho siya ng mahabang oras as a law clerk and isang court transcriptionist bilang kalagdagan sa kanyang pag-aaral. Ngunit, in the end, even after working as a law clerk and a court transcriptionist, he was able to complete his law degree noong 1894 when he was 30 years old. So, after learning his brief background, ngayon naman is mag-focus tayo sa kung ano nga ba ang naging contribution niya during the American era sa Pilipinas. So, noong April 1898, isinulat niya ang isang manifesto or isang public declaration sa Spanish-American War warning other Philippine revolutionary leaders na ang Spain daw ay ipapamigay ang Philippines sa United States kapag ito ay natalo sa digmaan. So, yung manifesto na yon is nagsilbing para maudyok yung Filipinos na mas lalong ipaglaban ang independence ng bansa natin. So, yung papel na yun or yung manifesto na sinulat niya is nakarating at nagdala ng atensyon kay Emilio Aguinaldo, which is during that previous year is he ordered the execution of Andres Bonifacio. Kaya siya ngayon ay nasa Hong Kong dahil pinatapon siya doon ng mga Spaniards. So, during that time naman is ina-expect or inaasahan ng mga Amerikano na magagamit nila si Emilio Aguinaldo laban sa mga Espanyol na nasa Pilipinas. Kaya ang ginawa nila is ipinabalik nila sa Philippines si Emilio Aguinaldo noong May 19, 1898 after being exiled sa Hong Kong. So, nung makarating naman ng Philippines si Emilio Aguinaldo is ipinatawag kaagad niya sa mga tauhan niya yung author ng manifesto, which is si Apolinario Mabini. However, during that time, Apolinario Mabini is disabled already or may kapansanan na siya, kaya kinailangan na buhatin siya ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo using a hammock. So, dumaan sila sa mga bundok para makarating sila sa Cavite habang buhat-buhat nila si Apolinario Mabini using a hammock or isang duyan. So, nang makarating naman si Apolinario Mabini sa kampo ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898, is hindi nagtagal, naging isa rin siya sa mga primary advisors ng general. Then, during that day then, which is June 12, is idineclare ni Emilio Aguinaldo ang independence ng Philippines, kasama siya as a dictator. So, sinasabi ng mga nakapaligid sa kanila na ang lakas daw ng kapangyarihan ni Apolinario Mabini sa panghihikayat kay Emilio Aguinaldo. Kaya, yung mga detractors niya is tinawag siyang Dark Chamber of the President. Then, on the other hand naman, is yung mga admirers niya, tinawag siyang The Sublime Paralytic. So, dahil din dito, since it was difficult for people para punain or to attack Mabini's life and morality, is gumawa sila bumuo sila ng isang whispering campaign para siraan si Mabini. So, nagpapakalat sila ng mga iba't ibang statements or mga chismis na about sa buhay ni Apolinario Mabini. So, dahil sa inggit nila or mga naiinggit sila dahil malaki yung power or malakas yung kapangyarihan na meron si Apolinario Mabini, is gumawa sila ng campaign na ito para siraan siya. So, may mga nagsusirculate na mga balita about him na sinasabi na ang pagkalumpo raw niya or pagiging disabled daw niya is dahil sa syphilis instead na polio, which is we all know na polio talaga ang main reason. Pero sinasabi nila na
dahil daw ito sa syphilis, or if you don't know, syphilis, I don't know if I pronounce it correctly, pero isa daw itong bacterial infection na kadalasang naililipat or nakukuha ng isang tao through sexual interaction. So, sinasabi nila ayun daw yung main cause kung bakit siya lumpo instead na polio. Kahit na, imbes na isipin nila na yung fact na ang syphilis ay hindi nagiging sanhi ng pagiging paralyzed ng isang tao. So, sinasabi nila, ayun daw yung main reason kahit na hindi naman talaga. So, kahit na yung chismis na yon or yung mga kung ano-anong balita na nag-circulate sa kanila is, it didn't stop, Apolinario Mabini from hoping for a brighter future for the country. So, sumulat siya ng karamihan sa mga presidential decrees ni Aguinaldo, and he also molded policies on the organization of the provinces, the judicial system, and the police, and as well as the property registration and military regulations. So, ayun naman, after knowing yung mga naging contribution ni Apolinario Mabini during the American era, ngayon naman is mag-focus tayo sa persons significant to the declaration of the Philippine independence. So, yung mga susunod na slides, yung tatlong taong ito is which are Marcela Marino Agoncillo, Julian Felipe, and Jose Palma. Silang tatlo ay nagkaroon ng contribution or significant sila during the time na dineclare ang Philippine independence. So, ngayon naman, itakal natin kung ano nga ba ang naging contribution nila or ano nga ba ang naging ambag nila during the declaration of the Philippine independence. So, first we have here is Marcela Marino Agoncillo. So, siya ay isang Pilipina na kilala sa kasaysayan ng Philippines or sa history ng Philippines bilang isang principal seamstress or punong mananahe ng first and official flag ng Philippines. So, dahil dito is nagkaroon siya ng title na Mother of the Philippine Flag. So, a brief background about Marcela is siya ay anak ng isang mayamang family galing sa bayan sa Taal, Batangas. So, pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Santa Catalina College is nakuha niya ang kanyang pag-aaral sa music or musika and feminine crafts. So, sa edad na 30 is pinakasalan ni Marcela ang isang Filipino lawyer and jurist na si Don Felipe Agoncillo. So, alamin naman natin ang konti about the past of Marcela. So, matapos niya malaman ang plano ng Gobernador General ng Philippines na ipatapon si Don Felipe, pumunta siya sa Yokohama, Japan. So, nanatili siya doon saglit hanggang sa tumungo siya sa Hong Kong kung saan sumama siya sa ibang mga Filipino exiles or yung mga pinatapon na nakahanap ng asylum ng sumiglab na revolusyon noong 1896. So, 22 months pagkatapos ng pag-alis ni Don Felipe Agoncillo, ay ang pamilya naman niya ay sumunod sa kanya. However, on the other hand naman, si Marcela naman ay ipinatapon sa Hong Kong. So, after naman, matapos malagdaan ang kasunduan ng Biak na Bato noong December 14, 1897, si General Aguinaldo naman, pagkatapos ng kanyang voluntary exile, ay bumisita siya sa tirahan ng mga Agoncillo sa Hong Kong, which is kila Marcela. Matapos silang magkakakilalang dalawa is hiniling ni Aguinaldo na magtahi si Agoncillo ng isang watawat na ayon sa kanyang disenyo or sa ibibigay na design ni Emilio Aguinaldo, which would, sinabi niya na mag-embody raw ng national aspirations ng Filipinos. So, matapos matanggap ang kahilingan is inatasan ni Agoncillo ang kanyang panganay na anak na babae na si Lorenza Agoncillo at Mrs. Delfina Herbosa de Natividad, pamangkin ni Jose Rizal, sa kanyang kapatid na si Lucia upang tulungan siya. So, dito naman, as seen as the picture beside, hindi ko alam kung dito or dito, pero may picture na in-indicate ako sa slide na nagpapakita silang tatlo na nagtatahi ng Philippine flag. So, ang process daw ng pagtatahi ng Philippine flag ay tumagal lamang sa maikling panahon, ngunit ito ay naging mahirap daw for them since flag nga yun. Ang tatlo ay mano-manong nagtrabaho sa tulong ng isang sewing machine. So, kinailangan nilang ulitin ang bandila or yung watawat pagkatapos na ang sinag ng araw ay nasa maling direksyon. So, inulit daw nila yung flag ulit kasi yung rays daw ng sun is nakaharap sa maling direksyon. So, kinailangan nilang umulit. So, dahil dito is napagod sila, yung kamay nila, yung mata nila is napagod dahil sa matagal na sessions nila sa pagtatrabaho. So, sinasabi na ang Philippine flag daw ay made from fine silk
which Agoncillo bought in Hong Kong, and the flag was said to be embroidered in gold and contains stripes of blue and red and white and a white triangle with the sun and 3 stars on it, gaya ng Philippine flag natin as of now. So, ganun yung itsura ng Philippine flag natin. Kung paano natin nahi before is hanggang ngayon ganun pa rin. Yung merong blue, red, white, merong yellow na stars, 3 stars, and merong sun sa gitna. So, ang watawat ay natapos sa loob lamang ng 5 days. At naging kilala ito bilang the Sun and the Stars flag. So, after nila matapos na yon, noong May 17 naman, 1898, ang watawat ay personal na hinatid ni Agoncillo, or siya mismo yung nag-deliver kay Aguinaldo nung flag na naka-impact ito sa isang bagay na dinala pabalik ni Aguinaldo sa Maynila. So, yung flag na tinahi nila Marcela, ayun yung watawat na itinaas nila sa bintana ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite during the declaration of the independence of the Philippines. So, doon natin makikita kung ano yung naging contribution ni Marcela Agoncillo sa Philippine independence, sa kung paano siya naging significant dun sa declaration ng independence ng Philippines. So siya ang nagtahi, or siya ang pinaka pinuno, or siyang nanguna sa pagtatahi ng Philippine flag together with the rest of the girls. So, ngayon naman is yung pangalawang person na naging significant during the declaration of the Philippine independence, which is Julian Felipe. So, ngayon alamin natin kung ano nga bang naging contribution niya sa kung bakit siya naging significant sa Philippine independence. So, just a brief background about Julian Felipe. Siya ay pinanganak sa Cavite City, so taga doon talaga siya. So, isa siyang dedicated music teacher and composer. So, he was appointed by President Emilio Aguinaldo as the director of the National Band of the First Philippine Republic. So, ito naman ang kanyang naging contribution sa Philippine independence. So, noong when the 1896 revolution broke out, so yun nung nangyari ang 1896 revolution, is kasama siya sa mga kapwa niya Caviteños na nakipaglaban sa mga Kastila. Ngunit, idinakip siya at ikinulong sa Fort San Felipe sa Cavite. Pero later on is nakalaya siya ulit. Nung nakalaya siya, is sumama naman siya sa hukbo ni General Emilio Aguinaldo. So, si Aguinaldo naman is sinasabi na hinilingan niya si Julian Felipe na gumawa ng isang makabansang awit, or isang awit na magbibigay ng inspiration sa kanyang mga kababayan na magpatuloy sa pakikipaglaban sa mga Kastila. So, syempre, gumawa si Julian Felipe, nag-compose siya ng isang awit na nagbibigay ng since sinabi ito ni General Emilio Aguinaldo. So, ang kanyang composition is pinamagatang Marcha Nacional Filipina, na tinugtog ng San Francisco de Malabon, habang ang watawat ng Pilipinas ay itinaas noong Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. So, sinasabi na yung composition niya na yon, which is the Marcha Nacional Filipina, ay itinugtog ng isang banda, which is the San Francisco de Malabon, habang ang Philippine flag ay winawagayway sa labas ng bintana ni Emilio Aguinaldo during the declaration of the Philippine independence. So, his composition was adopted as the Philippine National Anthem noong September 5, 1938. So, yun ang naging contribution ni Julian Felipe sa Philippine independence, kaya siya naging isa sa mga persons na significant during that event. So, the last person significant during the Philippine independence is Jose Palma. Ano nga ba ang naging contribution niya during the Philippine independence? So, just a brief background, si Jose Palma y Velasquez ay isang Filipino poet and soldier. So, siya ay isa sa mga staff ng La Independencia revolutionary newspaper, which was published in the Philippines in the late 19th century. Noong panahon na isinulat niya ang Filipinas, it is a patriotic poem in Spanish. So, it was published for the first time in the issue of the first anniversary of La Independencia on September 3, 1899. So, sinasabi na the poem fit the instrumental tune ng Marcha Nacional Filipina na kinompose ni Julian Felipe, and it has since been the basis for every translation of the Philippine National Anthem.
So, ayun yung sinasabi nilang naging contribution daw ni Jose Palma. Pero, i-expound natin yan on the next slides. So, during the break of the newspaper staff sa Bautista, Pangasinan, Palma's poetic spirit produced the Spanish ode na Filipinas. So, ang Filipinas is isang ode na isinulat ni Palma, ni Jose Palma, na entitled The Filipinas. So, sumulat si Palma ng ode niya na Filipinas sa bahay ni Doña Romana G. Videy de Faves sa Sitio Estacion sa baryo ni Baliw, Bayambang. Pero ang sinasabi nila is ngayon ay Barangay Poblacion West, Bautista, Pangasinan na yung tawag doon. So, sinasabi rin na additional information din na noong June 24, 1900s, ang ni Baliw ay pinilitan ng pangalan na Bautista bilang parangal kay San Juan Bautista at nahati bilang isang hiwalay na bayan mula sa Bayambang. So, ang sinasabi na yung composition daw na ode ni Jose Palma, yung mga salita daw nun is akma at kalaunan na itinakda sa instrumental tune ng composed na awit ni Julian Felipe, ang Marcha Nacional Filipina, na binuo bilang incidental music noong nakaraang taon para sa Declaration of Philippine Independence sa Kawit, Cavite. So, the Ode Filipinas was published in the first anniversary issue of La Independencia on September 3, 1899. So, ayun ang naging contribution ni Jose Palma sa Philippine Independence. So, just a recap. So, sa kanilang tatlo na significant sa Philippine Independence, si Marcela Agoncillo, si Julian Felipe, and si Jose Palma. So, si Marcela Agoncillo, siya yung nagtahi ng Philippine flag. Si Julian Felipe, siya ang nag-compose ng pambansang awit ng Philippines, while si Jose Palma naman is siya ang gumawa ng ode na parang naging translation din ng Marcha Nacional Filipina. So, ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang makasaysayang pangyayari noong American era sa Philippines. So, ito ay tinatawag nating Treaty of Paris na nangyari noong 1898 or mas kilala bilang Betrayal of Alliance. So, ang mga commissioner mula sa United States at Spain ay nagkaroon ng pagpupulong sa Paris noong October 1, 1898. So, sinasabi na nagkaroon sila ng pagpupulong upang gumawa ng isang kasunduan na magwawakas sa digmaan pagkatapos ng 6 months na labanan. So, ang American Peace Commission ay binubuo ni na William R. Day, Senator Cushman K. Davis, Senator William P. Fry, Senator George Gray, at the Honorable Whitelaw Reid. So, samantalang, ang komisyon naman ng Spain ay pinamumunuan ni na Don Eugenio Montero Rios bilang Pangulo ng Senado at ang isang French diplomat na si Jules Cambon bilang magre-represent sa Spain. So, the American commissioners negotiated in a hostile atmosphere because all Europe except England was sympathetic to the Spanish side. Bagamat tinalakay ng conference ang Cuba at mga katanungan about sa debts or sa utang, ang pangunahing salungatan ay may kinalaman sa sitwasyon ng Pilipinas. So, ang tagumpay ni Admiral Dewey ay naging isang malaking sorpresa at minarkahan nito ang pagpasok ng United States sa Pacific. Ngunit nangatwiran ang mga komisyoner ng Espanya na sumuko ang Maynila pagkatapos ng armistice o isang kasunduan na ginawa ng magkasalungat na panig sa isang digmaan na huminto sa pakikipaglaban sa specific time lang. So, at sa makatuwid ay hindi maaaring hingin ang Pilipinas bilang isang pananakop sa digmaan, ngunit kalaunan ay sumuko sila dahil wala silang ibang pagpipilian or so wala na silang choice, kaya sa huli ay binayaran ng United States ang Spain ng $20 million para sa pag-aari ng Pilipinas. So, kasama rin sa kasunduan nito na ang mga isla ng Puerto Rico at Guam ay nilagay din sa ilalim ng kontrol ng Amerika at binitawan ng Spain ang pag-angkin nito sa Cuba. So, sinasabi na ang kasunduan na ito ay nilagdaan or pinirmahan noong December 10, 1898. Dumako naman tayo sa formation of Malolos Congress. So, pagkatapos ipahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong June 12, 1898, ay pinagtipon niya ang mga kinatawan ng iba't ibang probinsya sa Malolos, Bulacan upang bumuo ng isang pamahalaan. Ang revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo
ay nagtangka na pigilan ang pananakop ng Amerika sa pamamagitan ng pagtatatag ng formal na pamahalaan. Dahil ibinenta ng Espanya ang Pilipinas, pati na rin ang iba pang mga kolonya nito sa Asia at Pasipiko sa Amerika sa halagang $20 million. Sa pamamagitan ng ito ng Treaty of Paris na isang kasunduan na nagmarka sa pagtatapos ng digmaang Espanya at Amerika. Ngunit nagbigay daan naman ito sa simula ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ang Malolos Congress ay isang show of force lamang dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino at pagkakaroon ng lehitimong pamahalaan. Ang simbahan na rin ang naging lugar kung saan matatagpuan ang pinakamataas na otoridad ng pamahalaan at dito na rin isinagawa ang mga pagtatatag at pagpapalakas na pinangunahan ni President Emilio Aguinaldo. Ang pagkakaroon ng revolusyonaryong pamahalaan ay nangyari noong Hunyo 23, 1898. Ito ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa pamumuno ng Pilipinas kung saan inisyu ni Emilio Aguinaldo ang isang utos na palitan ang diktatoryong pamahalaan ng isang revolusyonaryo at nagtalaga sa kanyang sarili bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa ilalim ng bagong pamahalaan, nagkaroon ng malaking papel si Apolinario Mabini na naging unang punong ministro sa Pilipinas. Siya ang nag-udyo kay Aguinaldo na magtatag ng isang revolusyonaryong pamahalaan na may kapuluan o isang assembly o kongreso na binubuo ng mga delegado o kinatawan ng mga probinsya. At nangyari ang eleksyon na yon ng Malolos Congress mula June 23 hanggang September 10, 1898. Noong September 1898, nagpasya naman ng mga kinatawan na magtipon sa Malolos, Bulacan upang bumuo ng unang kongreso ng Pilipinas. At ang na-elect na presidente naman dito ay si Pedro Paterno at Gregorio S. Araneta naman as the Vice President. So after ng ratification ng Declaration of Philippine Independence noong September 29, 1898, nag-decide naman ng Congress na mag-draft ng Constitution. Ito ay dokumento na kung saan nagsasaad na ang mga Pilipino ay may eksklusibong otoridad at kontrol sa kanilang bansa na naging pundasyon ng pag-usbong ng demokrasya at pagtatakda ng mga karapatang sibil. Nakasaad din ang paghihiwalay ng simbahan at estado at pagtatatag ng National Assembly bilang legislature o sangay ng pamahalaan na may kapangyarihan na gumawa ng mga batas. Kabilang din sa dokumento ang parlamentaryong republika bilang anyo ng pamahalaan at pagpili ng Pangulo para sa 4 na taong termino. Pero ang desisyon na to ay hindi inaprobahan ni Apolinario Mabini na siyang Prime Minister of the Revolutionary President. Ngunit ang desisyon na to ay hindi inaprobahan ni Apolinario Mabini na Prime Minister of the Revolutionary Government nung panahon na yon. At sa halip ay nagmungkahi na lamang siya ng mga pagbabago at pagdaragdag sa konstitusyon upang masiguro na ang karapatan ng mga mamamayan ay protektado at ang pamahalaan ay magiging mas patas at makatarungan. So, ang Malolos Constitution ay napagkasunduan noong November 29, 1898 at naisabatas noong December 23, 1898 at naaprubahan at niligdaan ni Emilio Aguinaldo at na-publicize noong January 22, 1899. So let's now proceed sa members or representatives of Malolos Congress. Among the 85 delegates o mga delegado na pumunta sa Malolos, binubuo ito ng 43 na lawyers, 17 doctors, 5 pharmacists, 3 educators, 7 businessmen, 4 painters, 3 military men, a priest, and 4 farmers. At ang 5 dito ay wala o hindi nagkamit ng college degree. Ang Malolos Congress ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ang nagbalangkas ng unang konstitusyon ng bansa at nagtatag ng Republika ng Pilipinas. So, paano nga ba nagsimula ang digmaang Pilipinas at Amerika? So, nagsimula ito dahil kay Private William Grayson.
So upon seeing the four armed Filipino soldiers sa Santa Mesa area, sumigaw siya ng halt pero hindi siya pinansin ng mga Pilipino. So, ito yung nag-udyok kay Grayson to fire doon sa mga Filipino at nakapatay siya ng Filipino lieutenant at Filipino soldier. At yung incident na to ang nag-ignite between the situation ng Filipinos and Americans. So the day after ng insidente na yon, nagpadala ng mensahe si President Aguinaldo kay General Otis of the American Army at in-inform niya ang shooting na yon ay nagsimula lang accidentally at hinihiling niya tong hindi napalakihin pa. Nag-propose din si Aguinaldo ng neutral zone for the fighting of two forces, pero dinismiss ito ni General Otis at nag-order siya sa troops niya to openly engage the Filipinos on the battle noong February 5, 1899. Si Filipino Commander Artemio Ricarte ay kilala bilang Vibora o Ahas dahil sa kanyang katapangan at kagalingan sa labanan. Siya rin ang nag-lead sa mga Filipino forces sa Maynila sa digmaan laban sa Amerikano. So hindi siya sumuko sa mga Amerikano noong 1901 at sa halip ay nagpatuloy sa paglaban sa pamamagitan ng paggamit ng teknik na tinatawag na gerilya. Ito ay ang paggamit ng mga lugar na hindi madaling maabot ng mga kalaban, katulad na lamang ng mga kagubatan at bundok. Siya rin ay naging isa sa mga huling lider ng katipunan na sumuko sa mga Amerikano. So, nakuha ng mga Amerikano ang Malolos, which is the initial seat ng Republika ng Pilipinas, noong March 31, 1900s. At si Emilio Aguinaldo naman at ang kanyang iba pang kasapi sa gobyerno ay lumipat sa San Isidro, Nueva Ecija noong Marso 23, 1901. Nakuha o nadakpi naman ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Palanan, Isabela na nagtapos sa digmaan. Ngunit ang paglaban sa pananakop ng Amerika ay nagpatuloy pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si General Antonio Luna ay isa sa mga matatapang at magigiting nating bayani. Siya ay Pilipinong general noong digmaang Pilipino-Amerikano at isa sa mga miyembro ng Malolos Congress. Ipinanganak siya noong October 29, 1866 sa Manila. Naging Chief of Staff naman siya ng Armed Forces of the Philippines. At inorganisa niya ang Luna Sharpshooters at Blackguard bilang elite unit niya. At nagtayo siya ng Luna Defense Line na naging malaking pagsubok para sa mga Amerikano. Dahil sa pagiging mainiti ng ulo, siya ay binigyan ng palayaw na General Artikulo 1. Ang pagkamatay ni General Antonio Luna ay isang makabuluhang pangyayari dahil nagpahina ito sa mga puwersa ni Aguinaldo. Siya ay kinilala bilang pinakamagaling at pinakamatalinong estratehista militar ng Rebolusyong Pilipino. Ngunit ang kanyang mahigpit at malupit na paraan ang nagdulot sa kanya ng maraming kaaway at kalaunan ay naging dahilan ng kanyang pagkamatay. So dumako naman tayo sa pagkakadakpi kay Emilio Aguinaldo. Noong nabigo ang mga pwersang Pilipino sa labanan sa bukas na Kapatagan, nagdesisyon naman si Aguinaldo na magpalit ng taktika at ginamit nila ang gerilya. So naging epektibo ito dahil nagamit nila ito dahil sa kaalaman nila sa lokasyon at ang suporta ng lokal na populasyon upang makapag-ambush at makapag-attack sa mga puwersang Amerikano. So ginagamit nila yung tactic na to, naramdaman ng mga Amerikano na parang nahadlangan sila sa pagdakip kay Aguinaldo. Kaya naman, napagpasyahan nila na patayin o dakpin ang pinuno ng mga Pilipino upang masira ang resistensya nito. So, ang teknik na gerilya ay nagpatuloy pa rin hanggang sa pagkadakpi kay Aguinaldo noong 1901 at nagkaroon din ito ng malaking epekto sa pagpapabagal ng paglusob ng mga Amerikano sa Pilipinas. So, noong February 1901, ginamit ni General Funston ang bahay at opisina ni Aguinaldo sa San Isidro, Nueva Ecija bilang kanyang headquarters at natuklasan din ng mga Amerikano
ang lokasyon ni Aguinaldo sa palanan ni Isabela sa pamamagitan ng pagtatanong kay Cecilio Segismundo, ang mensahero ni Aguinaldo. Sinabi rin ni Sigismundo sa mga Amerikano kung ilang mga soldiers ang meron si Aguinaldo doon sa kinaroroonan niya. At na-recover din ng mga Amerikano ang coded messages made by General Aguinaldo under the alias of Pastor and Colon de Magdalo. So dahil hindi maintindihan ng mga Amerikano ang nakasaad sa coded messages na yon, ay kumuha sila ng translator, which is si Lazaro Segovia. Si Segovia ay nakakaintindi ng English, Spanish, and Tagalog. At ang na-decode niya ay instruction from President Emilio Aguinaldo to General Baldomero Aguinaldo na mag-send ng reinforcement troops sa Palanan, Isabela. So after ma-decode yung messages from Cecilio Segismundo, General Fuston then plotted the capture of General Emilio Aguinaldo. And on the night of March 6, 1901, he boarded the American warship called Vicksburg and tumigil siya sa Casiguran Bay on March 14. So yung grupo ni Funston, they reached the Aguinaldo's headquarters in Palanan noong March 23, 1901. And then the Macabebe Scouts pretended to have been sent by Lacuna with the American officials as their prisoners. So itong si Aguinaldo, wala siyang idea of his impending capture until Tal Placido of the Macabebe Scouts embraced him. So, after that embrace, the American then declared the arrest of Aguinaldo and his men under the name of United States government. So, noong March 28, 1901, dinala si Aguinaldo sa Manila at present kay General Arthur MacArthur Jr., ang tatay ni General Douglas MacArthur, sa Malacañang Palace. At noong April 19, 1901, Aguinaldo then finally pledged allegiance to the United States. So hi, nagbabalik na naman ako. Ngayon naman, ipapakilala ko sa inyo si Gregorio del Pilar. So, sinasabi na si Gregorio del Pilar ay isa sa mga taong naging significant during the American era sa Philippines. Pero, bakit nga ba siya naging significant? Ano yung mga naging contributions niya para maging significant siya during that era? So, who is Gregorio del Pilar? So, si Gregorio del Pilar ay ipinanganak noong November 14, 1875 sa Bulacan. So, siya ang ikalima sa anim na magkakapatid ni na Fernando H. del Pilar at Filipa Sempio. So, sinasabi na siya rin ay pamangkin ng dalawang propagandista na sina Marcelo H. del Pilar at Toribio H. del Pilar na sinasabing ipinatapon sa Guam dahil sa kanilang pagkakasangkot sa 1872 Cavite Mutiny. So, sinasabi rin na si Gregorio del Pilar ay mas kilala sa palayaw na Goyong. So, ngayon naman ay tatalakay natin ang timeline ni Gregorio del Pilar or yung mga key events na nangyari sa buhay niya na nagkaroon ng contribution sa American era ng Philippines. So, firstly, sa edad na 20, nang sumiklab ang Philippine Revolution against the Spanish rule noong August, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, sinasabi na sumali daw si del Pilar sa insurgency. So, he distinguished himself bilang the field commander habang nakikipaglaban sa mga garrison ng Espanyol sa Bulacan. So, second key event naman na nangyari noong December 28, 1896, so sinasabi na he also participated in the attack in Cacarong de Sili o ang tinaguriang bloodiest battle or bloodiest revolution in Bulacan na nangyari specifically sa Pandi, Bulacan. So, sinasabi na yung Pandi raw is isang town na unfriendly to the Katipuneros or sa Katipunan. So, another event naman is nangyari noong January 1, 1897. So, isa siya sa mga tagapagtanggol ng mabawi ng isang Spanish counterattack ang bayan. So, sinabi na dun sa event na yon or sa pangyayaring iyon ay bahagya siyang nasugatan ng tamaan ng bala ang kanyang noo. So, sinimulan niya ang ranggo ng isang tenyente or lieutenant and noong Agosto 1897 ay no-promote siya bilang isang kapitan. So, nakipagkita siya kay Emilio Aguinaldo sa kanyang headquarters sa Biak na Bato at pinropose niya ang pag-atake sa isang garrison ng Espanyol sa Paumbong, Bulacan. So, inaprobahan ni Aguinaldo ang kanyang plano at matagumpay nila na naisagawa ang pag-atake at pagkahuli,
ng 14 na Mauser rifles. So, hindi nagtagal ay itinaas siya ni Aguinaldo sa ranggong Teniente Coronel o Lieutenant Colonel. So, nagpatapon siya sa Hong Kong or voluntary exile kasama si Aguinaldo at iba pang mga revolusyonaryong Pilipino. So, sinasabi rin na habang nasa Hong Kong si Gregorio del Pilar at si Emilio Aguinaldo ay naging camp aide siya ni Aguinaldo. So, nang makabalik naman sila sa Pilipinas pagkatapos ng Battle of Manila Bay na nangyari noong June 24, 1898, he accepted the surrender of Spanish soldiers in his hometown in Bulacan. So, dahil sa pangyayaring yon ay itinaas ni General Aguinaldo ang kanyang rango bilang Brigadier General. So, next key event naman na nangyari noong 1899, ito yung pinakatumatak na event sa kanya. So, kumbaga, kung iisipin mo si Gregorio del Pilar, ito yung event na may isip mo. So, on December 2, 1899, ang Texas Regiment ng U.S. Army was after the arrest of General Emilio Aguinaldo. So, pinangunahan ni General de Gregorio del Pilar ang 60 Filipino soldiers ng rear guard ni Aguinaldo sa labanan ng Tirad Pass, or na nangyari sa Ilocos Sur. So, gumawa ng delaying action si Del Pilar para takpan ang retreat to escape ni Aguinaldo. So, ang 5 oras na labanan ay nagresulta sa pagkamatay ni Del Pilar mula sa isang tama ng bala sa leeg. So, sinasabi na ang bangkay ni Del Pilar ay kalaunan nilapastangan at ninakawan ng mga matagumpay na sundalong Amerikano. So, isipin mo yun, namatay na nga siya, ninakawan pa siya, di ba? So, ilang araw nang nakahandusay ang bangkay ni Del Pilar na hindi nakalibing. So, hinayaan lang nila yung katawan niya after niya mamatay. Habang sinusuri ang landas, isang opisyal ng Amerika na si Lieutenant Dennis P. Quindan ang nagbigay ng traditional U.S. military burial sa katawan ni Del Pilar. So, sa lapida ni Del Pilar, isinulat niya ang katagang, "An officer and a gentleman." So, dahil sa pangyayari sa Tirad Pass, doon namatay si Gregorio del Pilar. So, after na mabigyan siya ng isang traditional U.S. military burial na isinagawa ni Lieutenant Dennis P. Quindan, in 1930, the body of the late General Gregorio del Pilar was exhumed and was identified by the gold tooth and braces he had installed while exiled in Hong Kong. So, sinasabi na nabawi ang kanyang labi ng ma-identify siya gamit yung gold tooth and yung braces na pinalagay niya habang siya ay nasa Hong Kong. So, doon nagtatapos ang pagkilala natin kay Gregorio del Pilar at ang kanyang mga contributions during the American era. Let's talk about someone who doesn't always get the spotlight. It was Mariano Sakay, ang huling katipunero. So, if you think revolutionaries were all soldiers or politicians, think again. Sakay was born in Tondo around 1869 or 1878, but other sources said it was March 1, 1870. Before he became a revolutionary, he was a tailor and a stage actor. He performed in popular plays like Principe Baldovino and 12 Pares de Francia. Fun fact, it was actually through his time in theater that he met Andres Bonifacio, and the two became super close. So, naging mag-best friend sila ni Andres Bonifacio, and at just 24 years old, Sakay joined the Katipunan using the nickname Pinkol. So, he was actually one of the first 300 members fighting alongside Bonifacio during the Philippine Revolution. So, Sakay was really a natural leader back then. He became the president of the Katipunan in Dapitan and fought in Morong Rizal with Bonifacio and Emilio Jacinto. Even after the Spaniards were defeated, Sakay didn't rest. So, hindi siya nagpahinga when the Americans showed up. He kept fighting in 1899. Here's where it gets wild. Sakay was actually jailed early in the Philippine-American War for sedition. Basically, being too pro-independence, when they released him, they thought he would just retire peacefully. Pero hindi. He actually escaped and ran away to the mountains. Actually, it was one of the mountain of Rizal and formed the Republika ng Katagalugan and united fighters from Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Morong, and Batangas. It was basically a guerrilla government. So, moving on in 1906, Sakay issued a manifesto telling his men they are not required to cut their hair until the Philippines was free. So yes, the longer na mahaba yung buhok mo, the more loyal you were in the Philippines back then in the days of Sakay. So, here's something ironic.
Sakay also helped found the Partido Nacionalista, a political party pushing for independence through legal means. But the American government was having any of that. They passed the Brigandage Act, which basically made anyone fighting for freedom automatically became a bandit. They also passed the sedition law banning anything pro-independence. So, despite of all of that, Sakay never gave up. After Aguinaldo surrendered to the Americans, Sakay declared himself as the president of the Tagalog Republic in 1902, claiming the whole country from Luzon to Mindanao. He even set up an army complete with uniforms, ranks, and color-coded divisions. So, after pala bumagsak yung First Philippine Republic, Sakay became the president of the Republika ng Katagalugan. But here's the plot. In 1905, a fellow Filipino named Dominador Gomez tricked Sakay into believing that Americans were ready to negotiate peace. It was Governor General Henry Clay Ide who negotiated with Gomez for the surrender of Sakay. Sakay then agreed to surrender in exchange for amnesty, keeping their weapons, and creating a Philippine assembly. So, it was a big mistake. Isang pagkakamali. On July 17, 1906, Sakay and his men were arrested at what was supposed to be the friendly reception in Manila. It was a full-on trap set up. So, imagine you were having high hopes and fun with the Americans, pero it was actually a trap pala. In-invite ka pa sa iba't ibang mga piging and salo-salo, tapos bigla kayong aarestuhin. So, Sakay was then put on trial under the Brigandage Act, basically branding him a criminal instead of a hero. So, he was sentenced to death and hung on September 13, 1907 at the Old Bilibid prison. Pero until the end, Sakay defended himself from all the accusations. His last words before being hung were, "We are not bandits and robbers, as the Americans have accused us, but members of the revolutionary force that defended our mother country, the Philippines." So, pinaglaban niya pa rin yung sarili niya. He was laid at rest at Manila's Sort Cemetery, but his story and his fight continued to live on. He died still having a long hair. So, makikita natin doon na Mariano Sakay's life is a perfect example of how our fight for freedom was messy, complicated, and full of betrayals. Pero, despite of all that, mas umangat yung pagmamahal niya sa bayan. So, it is important for us to recognize him as the last Katipunero, a hero, a great leader, instead of tagging him as a criminal. So, let's move forward to my last topic, the story of General Miguel Malvar, one of the bravest and most underrated heroes in the Philippine history that has been debated to be deservingly considered as the second Philippine president of the Philippines instead of Manuel Quezon. So, Miguel Malvar was born on September 27, 1865 in Santo Tomas, Batangas. What's interesting is, he wasn't really into politics or war at first. He was just a regular guy who wanted to settle down as a farmer. In fact, he helped his younger brother Potenciano to study medicine in Spain. But here's the twist. Miguel was actually friends with Apolinario Mabini, considered as the brain of the revolution back then when he was studying before, but decided to stop kasi nga gusto niya na lang mag-settle down as a farmer. In 1891, he was married with Paula Maloles, daughter of the Capitan Municipal of Santo Tomas, Ambrosio Maloles and Crispina Chavez, and was later elected as Capitan Municipal of his hometown. Eventually, Malvar became part of the original Katipunero. He joined the Katipunan before the Philippine Revolution after witnessing the struggles of Filipino people in the hands of the Spaniards, and that's where his story as a revolutionary hero really begins. So, when the Philippine Revolution started in 1896, Miguel didn't just sit around. From leading a small band of 70 men, he quickly became the military commander of Batangas. He worked closely with Emilio Aguinaldo in Cavite and Pasiano Rizal in Laguna. Yes, Jose Rizal's brother. So, you can see, he was in a very good company back then. Here's a fun fact.
Miguel actually fought at the Battle of Zapote Bridge in 1897 together with General Edelberto Evangelista. Pinadala sila doon ni Emilio. Sadly, Evangelista died, but Miguel's bravery stood out and he got promoted to Lieutenant General soon after. Now, if you have heard about the Tejeros Convention, that's where things got messy between Aguinaldo and Bonifacio. Miguel, being the loyal friend that he sided with Bonifacio. As a reward, Bonifacio gave him reinforcements, but Aguinaldo wasn't too happy about that. Naaapakan yung ego niya kasi nga, di ba, magkalaban tong si Bonifacio and Aguinaldo. So, parang away trio to na nag-aagawan. He even threatened to punish Miguel if he didn't cut ties with Bonifacio. So, fast forward to 1898, Miguel temporarily paused his fight against the Spaniards and even went and joined Aguinaldo to Hong Kong to manage revolutionary funds. But by June, he was back in Batangas with 2,000 weapons ready to fight again. But by 1899, when the Americans entered the picture, Miguel was declared the commander-in-chief of Filipino forces in South Luzon. That's when he introduced the guerrilla tactics. Maliit, sneaky attacks to wear down the enemy, which was super effective in Batangas before. Here's another fun fact. After Aguinaldo was captured in 1901, Miguel basically took over as the leader of the whole revolution. The Americans knew he was a big threat, so they even released a wanted poster like describing him: dark complexion, around 5'3", 145 pounds, and size 5 or 6 shoes. Sadly, by 1902, Miguel had to surrender. His staff officer deserted him and he didn't want his people to suffer anymore. But here's what's cool. The Americans didn't sentence him to death or jail. They actually respected his patriotism and dignity. So, dahil sa galing niyang humawak at mag-lead, they even offered him a rank position. Pero he went back to farming. He chose to become a classic Miguel instead. Simple and humble until the end. So, naging farmer and businessman na lang siya. He passed away on October 30, 1911 from liver failure and was buried in his hometown. But here's a twist. In 2007, there was even a move to officially recognize him as the second president of the Philippines after Aguinaldo, since he led the revolutionary government after Aguinaldo's capture. Even former Vice President Jejomar Binay got involved in 2011 to push for this recognition. So, that's Miguel Malvar, a farmer turned general, a loyal friend, and a man who fought for our country not for glory, but because he believed in freedom. Definitely someone worth remembering and recognizing. So, do you think Malvar should be credited as the second Philippine president instead of Manuel Quezon? What do you think? Ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang pangyayari sa ilalim ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Noong panahong ito, unti-unting sinisimula ng Amerika ang kanilang gobyerno sa Pilipinas. Gumawa sila ng mga patakaran na nakatulong sa pamamahala ng bansa. Pero sa kabilang banda, siniguro rin nilang nasa ilalim pa rin tayo ng kanilang kontrol. Para mas maunawaan natin ito, magsimula tayo sa First Philippine Commission o mas kilala bilang Schurman Commission. Noong January 20, 1899, itinalaga ni Pangulong William McKinley si Dr. Jacob Goode Schurman upang pangunahan ng First Philippine Commission na mas kilala bilang Schurman Commission. Kasama niya sina Dean C. Worcester, Charles H. Denby, Admiral Dewey at General Elwell Otis. Ang pangunahing layunin ng komisyong ito ay imbestigahan ng kalagayan ng Pilipinas at magbigay ng rekomendasyon kung paano ito dapat pamahalaan sa ilalim ng Estados Unidos. Habang isinasagawa ang kanilang misyon, sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino. Noong February 4, 1899, si General Elwell Otis, ang military governor ng Amerika sa Pilipinas, ay hindi sumang-ayon sa Schurman Commission dahil nakita niya itong banta sa kanyang kapangyarihan.
Samantala, iniutos ni McKinley ang paggamit ng Ingles at katutubong wika sa edukasyon kapalit ng Espanyol. Layunin nitong gawin mas madaling maunawaan ng mga Pilipino ang bagong sistema ng pamamahala. Habang lumalala ang sitwasyon, kinondena ni Colonel Charles McCrive ang ginagawa ni General Otis. Sabi niya, ito ay hindi makatarungan at labag sa prinsipyo ng Amerika. Ayon kay McCrive, kung nagkaroon ng maayos na diplomasya, maaaring naiwasan ang labanan. Sa kabila ng patuloy na kaguluhan, nagpatawag si General Emilio Aguinaldo ng isang revolusyonaryong kongreso. Pumayag sa isang ceasefire at tinanggap ang peace proposal ni McKinley. Pinalitan niya si Apolinario Mabini bilang punong tagapayo at bumuo ng isang delegasyon upang makipag-ugnayan sa Sherman Commission. Ngunit habang abala siya sa negosasyon, inutusan ni General Antonio Luna ang pag-aresto kay Pedro Paterno na naging dahilan ng pagbabalik ni Mabini bilang pangunahing tagapayo ni Aguinaldo. Matapos ang kanilang investigasyon, naglabas ng pinal na rekomendasyon ang Sherman Commission noong taong 1900s. Una, pagpapatatag ng civilian government sa mga pacified areas, partikular na sa Manila. Pangalawa, paglikha ng isang advisory council, isang governor general at isang gabinete na tutulong sa pamamahala. Pangatlo, pagpapatatag ng libreng pampublikong paaralan upang bigyan edukasyon ang mga Pilipino. Bagamat kinilala ng Sherman Commission ang kagustuhan ng mga Pilipino para sa kalayaan, idanahilan nila na hindi pa handa ang bansa para sa ganap na kalayaan. Dahil dito, nagpatuloy ang pananakop ng mga Amerikano. Matapos ang Sherman Commission, si Pangulong William McKinley ay nagtalaga ng Second Philippine Commission noong Marso 16, 1900s, at ito ay pinamunuan ni William Howard Taft. Ang komisyong ito ay binigyan ng mga kapangyarihang lehislatibo at limitadong kapangyarihan ehekutibo upang magpatupad ng batas sa Pilipinas. Itinatag din ang sibil na serbisyo at isang sistemang panghukuman, kabilang ang Korte Suprema at mga batas upang palitan ang lumang mga ordinansang Espanyol. Noong July 1, 1902, pinagtibay ni Pangulong McKinley ang Philippine Organic Act na nagtatag ng Philippine Assembly o mababang kapulungan at Philippine Commission na mataas na kapulungan. Itinakda din nito na ipapasa sa mga Pilipino ang U.S. Bill of Rights. Noong July 2, 1900s, nagpadala ng telegrama ang United States Secretary of War na nagsasabing natapos na ang insurrection at nagkaroon ng mga pamahalaang panlalawigan sa buong Pilipinas. Dahil dito, itinapos na rin ang posisyon ng mga gobernador militar. Noong July 4, 1902, pinatay si Pangulong McKinley at pinalitan siya ni Theodore Roosevelt. Bilang bagong Pangulo ng US, idineklara ni Roosevelt ang buong amnestiya sa lahat ng Pilipinong lumahok sa digmaan. Noong Hulyo 4 ay madalas itinakdang opisyal na pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano. Noong Abril 9, 2002, idineklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ang digmaan ay opisyal na nagtatapos noong Abril 16, 1902, nang sumuko si General Miguel Marvar. Matapos ang pagtatag ng pamahalaang sibil sa Pilipinas, itinalaga si William Howard Taft bilang unang American Civil Governor ng bansa noong July 4, 1901. Ang kanyang pamumuno ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil siya ang unang Amerikanong nagkaroon ng direktang pamamahala sa Pilipinas sa ilalim ng isang civil government. Bilang gobernador, isinulong ni Taft ang mga sumusunod. Una, pagpapatibay ng edukasyon sa Pilipinas. Pangalawa,
pagtatag ng maayos na sistemang pampamahalaan. Pangatlo, pagpapalawak ng infrastruktura. Pang-apat, reforma sa agrikultura at ekonomiya. Isa rin sa mga natatanging nagawa ni Taft ay ang pakikipagsundo sa simbahang Katoliko para bilhin ang mga malawak na lupain ng mga prayle sa Pilipinas dahil sa agraryong issue na iniwan ng mga Espanyol. Maraming Pilipino ang walang sariling lupa at nagdurusa sa ilalim ng mga sistemang kasama. Bilang solusyon, binili ng gobyernong Amerikano ang mga lupain ng mga prayle at ipinamahagi ito sa mga Pilipino sa mas abot kayang halaga. Simulan nating pag-usapan ang pagsisimula ng Land Reform Program sa Pilipinas mula sa panahon ng encomienda system sa ilalim ng mga Espanyol. Ang malawakang pang-aabuso sa lupa, ang pagtangka ng unang republika na kumpiskahin ang malalawak na lupain, hanggang sa batas sa ilalim ng mga Amerikano na may kinalaman sa lupa at edukasyon. Noong pananakop ng mga Espanyol, ipinatupad nila ang encomienda system sa Pilipinas. Sa sistemang ito, nagbigay ang hari ng Espanya ng Royal Land Grants sa mga encomenderos o mga opisyal ng Espanyol na may kapangyarihang maningil ng tributo mula sa mga Indio o katutubong Pilipino. Ang kanilang tungkulin ay pangalagaan ang encomienda laban sa pag-atake at panatilihin ang kaayusan at suportahan ng mga misyonaryo sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa paglipas ng panahon, naging abusado ang sistemang ito. Sa halip na protektahan ng mga Pilipino, ginamit ng encomenderos ang kanilang kapangyarihan upang gawing pribadong pag-aari ang mga lupain at gawing tagapagbayad ng renta ang mga katutubo. Noong 1899, nang maitatag ang First Philippine Republic, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo sa Malolos Constitution ang kanyang layunin na kumpiskahin ang malalawak na lupain, lalo na ang mga pag-aari ng mga prayle, upang ipamahagi sa mga Pilipino. Layunin niyang wakasan ang pang-aabuso sa lupa at bigyan ng sariling lupain ang mga magsasaka. Gayunpaman, dahil maikli lamang ang naging buhay ng unang republika at dahil sa pananakop ng mga Amerikano, hindi na ipatupad ang planong ito ni Aguinaldo. Nang masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas, ipinatupad nila ang ilang batas upang ayusin ang sistema ng lupa. Noong 1902, ipinasa ng gobyerno ng Amerika ang Philippine Bill of 1902 na nagtakda ng limitasyon sa dami ng lupang maaaring ariin ng mga pribadong individual at korporasyon. 16 hektarya ang maaaring maariin ng isang pribadong individual at 1,024 hektarya naman ang maaaring ariin ng isang korporasyon. Ipinatupad din ang Land Registration Act of 1902, Act No. 496 upang magbigay ng mas maayos na sistema sa pagpaparehistro ng lupa sa ilalim ng torrent system. Bilang bahagi ng Land Reform Program ng Insular Government sa ilalim ni William Howard Taft at bilang pagsunod sa Philippine Organic Act of 1902, binili ng pamahalaang Amerikano ang malalawak na lupain ng mga prayle sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang maibenta ito sa mga Pilipino. Bago ito may sakatuparan, kinakailangan pang bumiyahe ni Taft papuntang Vatican sa Rome upang makipagpulong kay Pope Leo XIII upang kumbinsihin ng Santo Papa na ibenta ang mga lupaing ito sa gobyerno ng Amerika. Hindi agad sumang-ayon ang Papa, ngunit nangako siya na mapag-aaralan ang panukala. Bukod sa mga batas sa reforma sa lupa, nagpatupad din ang mga Amerikano ng iba pang batas sa gobyerno at edukasyon. Isa sa pinakamahalagang batas na isinasabatas ng Second Philippine Commission ay ang Civil Service Act na ipinasa noong September 19, 1900s.
Ito ang unang batas na ipinasa ng komisyon na kilala bilang Act No. 5. Sa larangan ng edukasyon, nagsimula ang sistema ng pampublikong paaralan sa ilalim ng Education Act of 1901. Bago pa man dumating ang Taft Commission noong September 1, 1898, si General Elwell Otis ay nagpasimula ng pampublikong paaralan sa Maynila sa kabila ng patuloy na gera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nang pamunuan ni General Arthur MacArthur ang hukbong Amerikano, itinuloy niya ang pagpapalawak ng pampublikong edukasyon at dinagdagan ang pondo nito. Kaya nang dumating ang Taft Commission sa Maynila, mayroon ng 39 na paaralan sa lungsod at umaabot sa 4,500 hanggang 5,000 na estudyante ang pumapasok araw-araw. Noong January 21, 1901, formal nang isinasabatas ang Act No. 74 na nagtatag ng Department of Public Instruction. Isinasaad dito na dapat ay libre at bukas sa lahat ng Pilipino ang primary education. Sa panahon ng panunungkulan ni Taft, ang ratio ng guro sa estudyante ay isang guro sa bawat 4,179 na estudyante. Dahil dito, isinasama sa batas ang Section 15 ng Act 74 na nagpapahintulot sa pagpapadala ng 1,000 Amerikanong guro sa Pilipinas. Noong June 1901, dumating sa bansa ang unang batch ng 48 American teachers upang sanayan ang mga Pilipinong guro at magturo sa mga paaralan. So, ngayon, nagbabalik na naman ako para i-discuss ang last topic namin during the American era, which is the Balanggiga Massacre. So, ano nga ba ang nangyari sa Balanggiga noong time na yon? So, ang Balanggiga ay isang lugar sa Eastern Samar kung saan nangyari ang isang hindi malilimutang insidente na nangyari between the Filipino militants and the members of the 9th U.S. Infantry Regiment. So, ngayon ay pag-uusapan natin ang mga key events or yung mga sunod-sunod na pangyayari during the Balanggiga Massacre. So first, sa Company C of the said regiment na habang nag-aalmusal ang mga sundalo noong madaling araw ng September 28, 1901, dito sinasabi na dito nagsimula ang massacre. So tumunog daw ang kampana ng simbahan ng Balanggiga. Nalito ang mga American infantry sa tunog ng kampana na hindi nila alam na ito na yung naging hudyat para sa mga militanteng Pilipino na magsasagawa sila ng kanilang surpresang pag-atake laban sa mga Amerikano. So, dahil dun sa nangyaring yon, namatay ang 48 members ng infantry and 22 wounded habang 4 naman sa kanila ay nakatakas. So, sa panig naman ng mga Filipino, marami rin ang nasawi, 25 sila, and halos same lang din sa number ng namatay ang sundalong nasugatan. So, matapos nilang makontrol ang lugar, kinuha nila ang mga rifle at bala ng American infantry. So, sinasabi na bilang pagganti sa nangyari sa American infantry sa Balanggiga, dahil sa galit ay iniutos ni General Jacob Smith na gawing howling wilderness ang Samar. So, ang ginawa nila is lahat ng lalaking Pilipinong higit sa 10 years old na marunong na gumamit ng barel or rifle ay ipinabaril or pinapatay sila. Kasama rin dito bilang sa paghihiganti nila is sinunog nila ang simbahan at ninakaw nila ang 3 kampana or 3 church bells na dinala ito sa Amerika bilang kanilang war trophy. So, si General Smith at ang kanyang pangunahing subordinate na si Major Littleton Waller ng United States Marine Corps ay parehong nilitis sa korte para sa ilegal na paghihiganti laban sa sibilyang populasyon ng Samar. Ngunit, nasa walang bahala naman ang mga kaso ni Major Waller. Pero si Smith ay he was found guilty and cautioned and retired from service, pero kalaunay na-drop ang kanyang charges. So later on, he was hailed as a war hero. So after ilang years na nangyari nung Balanggiga, sa panahon naman ng termino ni Fidel V. Ramos bilang Pangulo ng Pilipinas, sinimulan nito ang mga pagsisikap na mabawi ang kahit isa, or syempre mas okay na yung 3 kampana mula sa administration ni President Bill Clinton. So, ang government ng US ay hindi natitinag na ang mga kampana at sinasabi nilang pag-aari na ito ng US. Nakakailanganin daw ng isang batas ng Kongreso upang maibalik ito sa mga simbahang Katoliko. So, sinasabi rin na
Sila ang nagmamay-ari nun at walang kinalaman ang simbahang Katoliko sa bagay na iyon. Sa kabilang bahagi naman, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay may posisyon na ang mga kampana ay hindi nararapat bilang mga tropeyo ng digmaan. So, kung sa US sinasabi na wala dapat kinalaman ang simbahang Katoliko sa mga kampana, sa Catholic Bishops' Conference naman ng Philippines ay sinasabi na meron silang posisyon at sinasabi na hindi dapat gawing trophy ang mga kampana. So, noong 2002 naman ay inaprubahan ng Senado ng Philippines ang Senate Resolution number 393 na iniakda ni Aquilino Pimentel Jr. na nag-urge sa Administrasyong Arroyo na magsagawa ng formal negotiation sa United States para sa pagbabalik ng mga kampana. So, noong 2005 naman, ang obispo ng Samar kasama ang parish priest ng Balanggiga ay sumulat ng isang open letter para kay President George W. Bush sa Kongreso ng United States at sa Komisyon ng Helsinki na humihiling sa kanila na mapadali ang pagbabalik ng mga kampana. So, noong taong ding yon, pinaboran ng Wyoming Veterans Commission ang pagbabalik ng Filipino-American War Relics. However, sinabi ni Wyoming Governor Dave Frudenthal na hindi siya sumasang-ayon sa komisyon at tutol sila sa pagbabalik ng kampana. So, noong January 13, 2005 naman ay ipinakilala ni United States Congressman Bob Filner ang House Resolution 313 na nag-urge sa Pangulo na pahintulutan ang paglipat ng pagmamay-ari ng isa sa mga kampana sa mga mamamayan ng Pilipinas. So, dahil kay Bob Filner sinasabi niya na pumayag ang paglipat ng kahit isa sa mga kampana na bumalik sa pagmamay-ari ng Pilipinas. So, sumunod naman, noong September 26, 2006, kasama pa rin si Congressman Bob Filner ng United States. Kasama naman niya si Congressman Dana Rora Batcher and Congressman Ed Case na nag-co-sponsor sa House Concurrent Resolution number 481 na humihimok or nagsasabi sa Pangulo ng United States na pumayag na ibalik ang kampana ng simbahan. But eventually, the resolution died on January 3, 2009 with the signed-die adjournment of the 110th United States Congress. So, sumunod naman noong 2007, Napoleon Abueva, the Philippines National Artist for Sculpture, wrote American Ambassador to the Philippines, Christy Kenny, asking for help for the Bells recovery. So noong October 25, 2007 naman, noong ika-14th na Kongreso ng Pilipinas, inihain ni Senator Manny Villar ang Senate Resolution number 177, isang resolusyon na nagpapahayag ng kahulugan ng Senado para sa pagbabalik sa Pilipinas ng Balanggiga Bells na kinuha ng mga US troops mula sa bayan ng Balanggiga, province ng Samar noong 1901. So, noong October 25, 2007 daw ay inihain ni Senator Manny Villar ang Senate Resolution 177 na naglalaman ng isang resolusyon para mabalik ang Balanggiga Bells sa Samar, which is kinuha raw ng mga US troops noong nangyari ang Balanggiga Massacre. So, next naman ay nangyari noong 2013 nang makatanggap ng tulong mula sa militar ng US ang mga taga-bayan ng Balanggiga matapos tumama ang Super Typhoon Haiyan sa Balanggiga. So, hiniling nila sa US na ibalik ang kanilang mga kampana ng simbahan sa bayan. So, last key event naman sa Balanggiga Massacre is nangyari noong July 24, 2017 during the Second State of the Nation Address. So, hiniling muli ng mga Pilipino sa pamamagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte na hinihiling nila na maibalik sa kanila ang kampana na ninakaw ng taga-US. So, sinasabi nila na gusto nilang mabalik sa kanila yung kampana na kinuha ng US noong Balanggiga Massacre. So, sinabi rin nila na papamayari naman yun ng Philippines after all, so dapat mabalik yun sa kanila.